Zoom meeting. Yan, record ko lang May guys ha, Zoom meeting para ba? yung mga wala dito pwede nyo ma-replay. May Zoom meeting. Good evening po sa lahat na umattend. Yan, so i-start na po tayo, no? Punta lang ako sa chart. Yan, kita nyo na po yung chart ko. Kita nyo na po? Yes po. Yan. Okay. So, nandito ang una nating i-check ay ang NCDCAD. So, number one tip, paano ako maghanap ng signal or trading setup? Pupunta muna ako ng daily time frame. So, yung mga gumagamit dyan ng trading view, pwede nyong apply ito. Punta muna kayong higher time frame, daily time frame. Pwede nyo i-analyze muna kung ano bang nangyari sa market nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo. Okay, for example, ito. Yung iba po ba dito may experience na sa smart money concept? O yung iba puro bago po? Hello? Okay, so siguro wala pa. So yung smart money concept kasi more on market structure lang siya actually. So kailangan mo lang i-identify yung mga breakup structure, higher high, higher low, ganyan. Ito sa example na to, ano yung trend dito, guys? Yan, kung nakikita nyo, downtrend, di ba? So pag gagamit ka ng smart money concept, kailangan mo i-identify yung mga breakup structure. Kagaya neto, na-break niya tong low. Yan, pwede mong mark yan ng daily boss. Tapos, identify mo dyan yung order block. So yung order block, ito yung last up candle. Yung last up candle before the down move na naka-break ng structure. Okay, so ganyan po ako maghanap ng order block. So nasa daily time frame tayo. Ayan, so identify lang natin yung latest breakup structure. So ang latest breakup structure niyan, dito na po sa baba. Pero ang pinaka market structure kasi nito ay bearish. So yung price papunta po siya dito sa order block dito sa weekly. Yan. Ito po ay weekly order block. Ito lang po ako mag-mark ng order block. Pwede kang pumunta ng weekly time frame para mas makita mo ng clear yung mga charts or mga candlestick. Ito, nagkaroon siya ng change of character. So, pwede mong i-mark yan, change of character. Kasi yung trend po dito ay downtrend. Yan, downtrend dyan. Magkakaroon lang ng change of character once ma-break yung previous lower high. Okay? So ito, na-break niya. Ang mangyayari kasi pagka na-break niya na yan, ang price magsisimula na mag-change ng direction, pataas. So sa case na to, nagkaroon na siya ng choke. Pwede na yan mag-retrace dito pababa. Okay? So wait lang. Wait lang, sige. I-mute ko lang yung iba. Sorry. Saan ba natin i-mute yun? Yan, okay na ata. Wala na nagsasalita. Okay, pa-mute na lang po muna sa mga naka-on po yung mic. Thank you. So proceed tayo. Sa NCDCAD, nandito tayo sa weekly time frame. Na-identify natin tong weekly choke. Okay, so meron pa rin. Mute muna natin yung iba. Mute all. Ayan. Ayan. Rinig po ako. Chat nyo na lang po kung rinig. Okay, so nagkaroon tayo ng weekly choke. Kapag nagkaroon ng weekly choke, ang mangyayari, gusto na magbago ng trend, yung market. So ito, pwede siyang maging uptrend. So ang weekly bias natin dyan ay uptrend.
So, ganito ang weekly bias natin. So, pag na-identify mo na yung weekly bias, baba ka ngayon ng daily time frame. Yan, sa daily time frame, kung mapapansin mo, masyado ng maraming galaw dito. Tama? So, para di ka malito, ito lang yung pinapagwarang rin sa akin ng mentor ko. Hanapin mo lang yung previous na change of character or break of structure. For example, dito sa case na to, hanapin mo yung higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So, ganyan lang maganap ng higher high and higher low. So, anong nangyari, na-break niya ito yung structure dito. Nagkaroon na tayo dito ng change of character sa daily. Okay, so ganito po, pwede nyo rin itong gawin kung may trading view kayo. Ilalagay nyo dito sa pinakataas, ilagay mo dyan, daily high. Ito naman, yung pinakababa, lagay mo dito, daily low. Lagay natin, daily low. So, bakit tayo may ganyan? Para makita mo yung trading range mo. Ibig sabihin, dito sa space na to, sa daily high, daily low, dito ka lang pwede mag-trade. Okay? So, kahit wag mo na pansinin tong mga nasa gilid, ito na lang kasi ito yung current na nakabreak ng structure. So, daily choke, nagkaroon na siya ng daily choke. So, ang expect natin dyan yung price, mag-pull back pataas. Papunta dito sa daily order block. So, mark up natin daily OB. Yan, may nakasave na tayo dyan. Okay, sa mga hindi pa nakaka-gets, paano tayo maghanap ng setup? Kailangan identify mo muna sa higher time frame yung market structure. Pwede kang pumuntang daily, hanapin mo yung current break of structure or change of character. Sa case na to, may nakita tayo yung change of character. Ayan dito. So pag nagkaroon ng change of character, babago na uli yung trend. Pwede na mag-downtrend. Ayan, pwede na mag-ganyan yan. So, pero dito tayo mag-focus sa daily choke. So, paano nga ba tayo maghahanap ng trading setup dito? Yan natin mga chat and rename. Sorry. So, paano tayo maghahanap ng trading setup? Baba ka ngayon ng 4-hour time frame. Ngayon, dito, kung mapapansin nyo, anong trend to? Di ba? Pababa. Kailangan may makita tayong change of character pataas. Kailangan ganyan. Para ma-confirm na yung price, magpo-pullback na siya dito sa daily order block para i-continue yung price pababa. Okay? So, ganyan yung ay. Hello? Okay. So, ganyan yung order flow ng daily time frame. So, dito, mag-wait lang tayo. Ipa-plot mo lang yung 4H high. Ito, nagkaroon siya ng break of structure dito. Pwede mong i-mark yan yung sa pinaka-low. Tapos, ito ngayon yung current 4H high mo. So, i-mark up mo rin yan. Lalagay mo dyan 4H high. Tapos, 4H low naman dito sa baba. Yan. Paano tayo magte-trade dyan? Kailangan lang natin mag-wait muna ng pullback or change of character. So, kailangan ma-break to sa taas. Pag na-break yan, pwede tayo mag-trade dito. Pag nag-pullback yung price dito, pag may na-create na order block. Okay? So, ganyan tayo maghanap ng trading setup. So, paano naman? Ito kasi pwede itong swing trade sa 4-hour time frame. So, pwede niyan, kung gusto nyo intraday setup, kunwari hours lang, 30 minutes, 1 hour, pwede kang bumaba ng 1 hour time frame. Ito yung range mo ng 4H high, 4H low. Dito ka lang rin pwede maghanap ng setup. For example, yung price, bumababa dito. Pag nagkaroon ng 1H change of character, yan. Pwede tayo dito mag-place ng buy, tapos targetin natin tong high. So, ganyan lang. So, ito yung pwede nating trading plan sa NCDCAD. So, nagigets po ba? So, paano po determine yung OB? Paano kung walang daily choke? Hanap po sa mas lower time frame ng choke. So, unahin natin, paano ma-determine yung order block? So, punta tayong daily uli.
para ma-determine yung order block, hanapin mo muna yung break of structure or change of character. Kunwari, ito, break of structure po to. Itong pinaka-low. Okay, ito yung low. Tapos nag-body close siya dito sa area na to. So, tawag dyan is change of character. Para ma-identify mo yung order block naman, kailangan mo lang hanapin yung last up candle, itong last up candle, before the down move na naka-break ng structure, which is itong daily chop. Okay po ba? So, okay. So, yun. So, ito yung kinuha nating order block. Itong last up candle. So, valid yan. Kasi meron din siyang fair value gap na na-create. Ibig sabihin, malakas yung momentum dito. Yung marami na take over ng sales. Okay, so meron pang unmitigated order block na pwedeng balikan ng mga market makers. Ito, pwede mo i-mark yan as fair value gap. Pwede tayo mag-place ng sell dito since confirm naman na meron change of character. Pero ito, malaki kasi yung pips niyan. Pwede kang abutin ng 72 pips, so malaki. Ang pwede natin gawin dyan, antayin natin yung price mag-pullback dito sa order block. Tapos mag-aantay tayo ng change of character sa 4-hour time frame. So, ganyan lang ang pwede natin gawin. So, ito, kunwari dito, umakyat yung price. Kailangan natin makita ng change of character. Tapos, enter tayo sa order block. So, ganyan ang game plan natin sa NCD CAD. Sorry. Tapos, ito yung target natin. Yung daily low. So, possible na ito, makakuha tayo ng 100 plus pips. So, clear po ba tayo sa NCD CAD? So ito, dito wala pa tayong multi-trade dito. Kailangan ko muna makita ang ma-break tong 4H high bago tayo mag-place ng buy limit. So next natin ay AUD-NCD. Paano kung walang daily choke? Hahanap po sa mas lower time frame choke. Pwede ka naman po maghanap ng trade sa lower time frame. Kapag kunwari walang daily choke, di ba? Iti-trade mo lang yung previous break of structure. Kunwari dito, backtest natin onte. Kunwari ito. Yan, kunwari wala pang choke, di ba? Uptrend pa siya. Ito, naka-break ng structure. Ang price papunta na dito sa baba. Dito may order block. 4HOB. Ayan. Ito yung last down candle before the up move. Pwede rin dito sa baba. Dalawa po yung order block dyan. Yan. Kunwari wala pang daily choke. Pwede mo ngayon i-trade to. Itong retracement. Retracement pababa. So, paano ka mag-trade niyan? Pwede tayong bumaba. Kunwari, na-break na itong 4H choke. Pwede ka ngayon bumaba ng 15 minutes. Hahanap ka lang ng change of character. Diba? Ito, higher high, higher low, higher high. Tapos na-break na to. Nagkaroon tayo ng change of character. Lagay mo dyan 15M choke para di ka malito. Tapos, identify mo ngayon yung order block kasi doon tayo mag-enter ng trade. So, identify mo saan ba dito yung last up candle before the down move. So, sa case na to, pwede mong kunin to, itong latest. Pwede mong kunin yan. Lagay mo lang dyan 15 MOB. Tapos, pwede ka lang dito mag-place ng sell limit. Pwede mong iput yung stop loss mo hanggang dito sa taas. Or kung gusto mong mas malaki risk to reward, pwede hanggang dito. Tapos, targetin mo lang yung malapit sa order block. Mari, eto. Saan ba yung order block? Tanggalin ko lang yung kalat. Yan. Mari, yung order block na ito ay nandito sa baba. Itong 4HOB. Ang trade nito ay retracement papunta sa 4HOB. So, pwede mo targetin kahit 1:3 lang. 1:3 risk to reward ratio. Ayan. So, tingnan natin kung may hit. Kung mati-trigger. So, ayun. Pasok ka na dito sa trade na to. Kung nakita mo to. Trade mo tong change of character. Nag-pullback yung price sa OB. So, possible yan bumaba na uli. Okay. So, ayan. So, pwedeng ganito po ang gawin yung trading setup.
So baka may SL pa ata to. So yun, may news. So na-SL ka dyan pag may news. So pwede rin, check mo muna sa calendar kung may news. Kasi pag may news, minsan tinatanggal ko yung trades ko kasi pwedeng mangyari kahit ano sa news. So pwede tayo may SL, pwede rin biglang bumaba yung price, tumaas. Okay, so 1 hour before the news, pwedeng wag ka muna mag-trade para safe yung capital mo. Pero kung titingnan mo kung walang news, pwede ka sana nag-TP dito. Or kung mas mataas yung SL mo. Kasi ako minsan mas mataas yung SL ko sa order block. Pwede kong targetin itong high. Tapos 1:3 risk to reward ratio. Ayan. So 1:3 ako lagi. Pwede kang mag-risk ng 1% to get 3% of your trading balance. Okay, so ganyan po maghanap ng setup kung gusto mo naman ng mga intraday setup sa 15-minute time frame. Yun, so tipi ka dyan kung ganyan ang ginawa mong setup. So ilang pips yan? 70 pips din, nag-risk ka ng 23 pips. So paano maghanap uli niyan? So ganyan lang magandang maghanap eh. Hanap ka lang ng 4H boss or break of structure sa 4H time frame. Pag na-break niya to, baba ka ngayon ng 15 minute, i-plot mo ngayon yung higher high, higher low. Ngari ito higher high, nag-boss, higher low, nag-choke. Plot mo ngayon yan, hanapin mo lang yung last up candle na naka-break ng structure. Dapat meron siyang momentum. Anong ibig sabihin nun? May impulse move siya dapat. Mark natin. Itong impulse move dapat pare-pareho siyang color red pag pababa. At dapat meron din siyang fair value gap. So kung papansin mo, meron siyang fair value gap dito sa area na to. So yan, valid dyan na order block for me. So ganyan yung mga perfect order block. So ganyan tayo maghanap ng setup kapag intraday setup. So okay, proceed tayo dyan. Sino pa may question? Coach, yung mga binibigay niyo pong signals BP group, yun na din ba yung trade niyo mismo sa account? Yes po, ganyan lang po ako maghanap ng trading setup. Yan din po yung tinetrade ko. So, eto, yan, wala pa tong daily chok. Kasi uptrend pa ang trend neto. Pero dahil kasi nasa order block to ng daily time frame, possible talaga bumaba yan. Kasi ito yung nakabreak ng structure, hindi pa siya nag-retrace dito or hindi pa siya bumalik yung price. Hindi pa nila na-mitigate yung order block. So possible balikan tapos continue yung trend pababa. Kasi ang pinaka-bias natin sa weekly ay retracement, yung price papunta dito sa weekly order block. So possible, ayan, ganyan. So ganyan yung expectation natin dyan sa order flow ng NCD CAD. Alright. So proceed tayo. So recap lang dito sa NCD CAD, wala pa tayong trade sa mandate. Makikita natin kung magkakaroon tayo ng bagong trading setup. Sa mga walang trading view, I suggest mag-try po kayo ng trading view kasi dito kayo makakapag-practice kung gusto niyo pong matuto mag-trade mag-isa. O kung nag-aaral kayo ng smart money, maganda po dito mag-backtest. Okay, so recap, antayin lang natin magkaroon ng change of character pataas. Pwede natin i-trade yung pa-retracement dito. Tapos buy tayo pataas. So ganyan lang. Tapos dito hanap tayo sell, dito hanap tayo buy. Okay. Sige po, isama natin yung gold mamaya. So may gusto mag-join sa Zoom. Joinin natin. Saan na ba ako? Yan, okay. So next natin ay AUD-NCD. Coach, paano mo madedetermine ang SLNTP? Simple lang po. Kunwari dito, punta muna tayong daily time frame. So ano nga ulihan gagawin pag maghanap ng trading setup? Punta ka muna ng higher time frame. Alamin mo ano nangyari sa buong market structure. May nag-ask ng passcode. So ano nga ba yung passcode? Eto. Sorry. Ayan. So alamin mo muna kung ano nangyari sa previous market structure.
Kagaya nito, na-identify ko nagkaroon ng daily choke. So yung price, babalikan niya tong last down candle dito na order block para i-continue na yung trend paakyat. So bumalik na rin siya dito sa area na to. So nagkaroon ng reaction, possible yan, bumaba uli hanggang dito. Tapos aakyat na uli yan. Ito kailangan niya bumalik dito, tapos aakyat na uli yan pataas. So mag-aantay lang tayo ng reaction dyan. Dito, sinend ko to sa VIP signal ng swing. Nag-send ako dito ng swing trade dito sa VIP channel. Share natin lahat. Wala. Okay, so sinare ko to sa VIP channel. 38 pips yung SL. Paano malalaman yung stop loss? Pwede ka maglagay ng stop loss sa taas lang ng daily order block. So, ganyan lang ako mag-set. 38 pips, nakalagay yan sa trading view. Itong nakikita nyo sa taas, 38 pips. So, yan yung SL na pwede mong matamaan pag na-SL. Kunwari, naglagay ka ng 0.10 lots. Pag nag-negative, minus ka ng $38. Pag nag-TP naman, meron kang $233. Kasi ang target nito ay 233 pips. So, 1:6. So, ito ay swing trade. Nasa daily time frame to. Siguro, abutin to ng 1 to 2 weeks or months. So, tingnan natin. So, bakit ba ako nag-sell dito? Kasi may na-identify akong change of character. Ito. Change of character. So, possible yung price mag-change na ng trend. So, ayan. Nag-retrace nga yung price dito sa order block. Possible yan mag-create ng another lower low. Okay. So, ayan. So, nag-place lang tayo dito. Meron ditong 4HOB. Kaya ako rin kinuha tong order block kasi ito yung last up candle before the down move. Ayan dito. Ayan. Okay, tas naka-break din yan ng structure. Actually, dalawa yung order block na pwede mo kunin. Ito order block din to. Daily OB. Yan, daily OB rin yan, pero hindi agad tayo pwede kasi mag-place ng sell. Kasi pwedeng lagpasan pa yan ng market. So, minsan nag-aantay rin ako ng confirmation muna bago tayo mag-place ng sell limit. Okay? So, dito, ayan, sinend ko to sa swing trades. Sa mga wala pa sa swing trades, isasend ko mamaya sa GC natin or sa VIP channel kung paano kayo makaka-join doon para ma-take nyo rin tong trade na to. Pero kasi sa case na to, na-activate na kami dyan nung Friday night. So, pwede kayong sumabay. Hanap lang tayo ng another setup. Pwede pa kasi siguro umakyat yan or baka hindi na. Kasi natamaan niya na yung 4H order block dito. So, para makasabay yung iba, ang gagawin natin, identify natin yung change of character. Mag-aantay po tayo dito ng change of character. Ayan. Dapat may makita tayong solid break dito. Yung may momentum, kagaya na ito. Kagaya na ito, kahit di naman ganyan, kahit yung mga tamang down lang. Basta may break of structure at may fair value gap. Okay, so delete. Delete natin yan. Pasa muna question. SMC kagalang bro, di ka nagamit. Minsan nagamit din ako ng ICT, yung mga tawag dito, Asian range. Yan, ginagamit ko rin yan sa bias ko. Asian high tsaka Asian low. Tapos liquidity swap. Anong kaiba ng week at week fill? Saan po yan? Saan pong week at week fill? Sa FBG po ba or week close? Sorry, di ko po gets yung question. So, proceed tayo sa AUD-NCD. So, nakasell na kami dyan, na-activate na kami nung Friday. Pwede kang sumabay dyan kapag yung price nagkaroon ng change of character. Pwede ako mag-send ng another sell signal dito. Yan, sell limit dyan, stop loss lang dito. Possible, ito na yung order block niyan, last up candle, pag naka-break ng structure. So, malalaman natin yan sa Monday. So, yan, pwede kang sumabay dito pag nag-manifest yung market structure na ganyan.
Okay, so ganyan ang AUD-NCD. Ang bias natin dyan ay bearish. Kasi kung titignan nyo sa daily time frame, pababa talaga yung market structure niya. Nag-retrace lang siya pataas para ma-mitigate yung order block. And then, kukontinue na yung trend pababa. Okay? Recommended platform sa baguhan. Pwede pong MT5. Yun po ba ibig mong sabihin? Or kunwari, broker naman, pwede mo gamitin yung ginagamit namin, HFM. So, PM mo lang ako mamaya, send ko sa iyo yung link. So, dito tayo proceed sa AUDCHF. Alamin natin kung anong nangyari. Pwede kang pumuntang weekly para mas makita mo yung pinaka-market structure para mas malinaw. Kasi ganyan ginagawa ko minsan. So, ito, nagkaroon ng weekly boss or breakup structure. So, yung price, I expect it na mag-retrace dito sa weekly order block. So, yun nga, nag-retrace siya dito sa weekly order block. Yan, kapag nag-retrace kasi sa weekly order block, bababa ka ngayon sa daily time frame. Doon ka naman maghahanap ng another change of structure para ma-confirm na bababa na yung trend or continue na yung trend. So, sa case na kasi na to, wala pa akong nakikitang daily change of character eh. Kasi ito yung swing ano niya, tawag dito. Swing structure niya ito. So, plot mo uli yung daily high para di ka malito. Kung nag-aaral ka ng smart money concept, ganito pwede mong gawin. So, sa loob ng range na to, dito ka lang pwedeng tumingin ng trade. So, sa case na to, nagkaroon ng breakup structure, nag-retrace yung price dito sa order block na to. Itong last down candle before the up move. Okay, kita nyo ba yan? Ba tayo na. Sorry. Um, so, ayan. So, nag-retrace na yung price dyan. Pwede natin gawin, baba tayo ng 4-hour time frame. Hanap lang tayo ng trading opportunity. So, ayan. Identify ko lang yung mga current breakup structure. So, ito yung 4HI. Yun, so possible pwede na pala tayo mag-sell dito sa Monday. So, ito yung mga isa sa favorite setup ko na ginagamit ko rin sa gold. Antay ako ng push pataas yung price. Tapos dapat itong push na to, matataon siya sa order block. Ito. Lagay natin 4HOG. Kapag nangyari yan, hahanap ka lang ng bearish candle na mukhang pin bar. Kagaya nito. Yan. So ito ginagamit ko yan sa gold. Maganda rin yan gamitin. So place ka lang dyan ng sell dito sa taas na ito. Sayang di ko nakita. Ngayon ko lang nakita. Kailan ba to? Anong Saturday? 1:45 AM yan. Tulog na ako nun kaya di ko na nakita. So yan. Pwede tayo mag-sell dito. Pababa na. Kasi ay hindi pala kasi ito ang nagkaroon dito ng 4H boss. So swing structure yan ng 4H. Possible na yan mag-retrace dito sa 4HOB na to. So yun, isa sa pwede mong gawin pag nakakita ka ng 4H boss na bago, pwede yan i-mark mo na agad yung mga OB para alam mo kung hanggang saan lang ang pwede mong i-take profit. Kasi kung nag-take profit ka dito, yung price mayroong breakup character, breakup structure, magre-retrace lang yan dito at mag-continue ulit pataas. So, pwede pang ma-hit yung SL mo dyan or di ka makapag-take profit. So, pwede ka mag-take profit lang kung scalp ka, pwede lang rin dito. Kung intraday trader ka, pwede hanggang dito. Pero ako, 1:3 lang ako madalas. So, yan, targetin natin 1:3. So, hanap tayo dito ng sell opportunity bukas. Okay, bukas hanap tayo. So, pwede kasi dito, pwede natin gawin. Siguro baba tayong 15-minute time frame. Ayan, 15-minute time frame. So, di ba, nakikita nyo uptrend, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low.
Na-break niya na tong recent higher low. Ayan, 15-minute change of character. Mark natin. Tapos, ito ang nakikita kong magandang order block dyan. Yan, 15-minute order block. Pwede kang mag-sell dyan. Tapos, meron pa ditong liquidity nakikita. So, pwede tayong mag-put ng sell limit dito. Pero, lagay natin yung FBG kasi dyan na lang tayo mag-enter. Kasi yung iba, malalaki spread. Baka hindi mahagip kung dito lang tayo maglagay. So, isama natin yung FBG. Tapos yung SL dito lang sa high na to. Okay? So, hindi siya ganun ka-perfect setup for me kasi mabagal lang yung pagbaba niya. So, possible nag-retrace lang yan dito, around dito. Kasi ang gusto ko sana yung push talaga na boom, yung ganun. Boom, pababa. Pero pwede tayo kung gusto mong mag-risk dyan, pwede tayo mag-sell dyan. Let's targetin lang natin 1:3. Valid pa rin naman yan kasi nagkaroon ng 15-minute change of character. Pero siguro para confirm, antayin natin mag-retrace. Tapos dapat mag-create uli ng breakup structure or boss dito sa area na to. Tapos dito na lang tayo mag-place ng sell limit. So ganyan. Kasi mako-confirm mo lang ang isang trend kung nagkaroon na ng doubling structure. Mara dito, nag-create na siya ng lower high, lower low. So, confirm na yan kasi meron ng chok tsaka meron ng 15 emboss. So, confirm na yan na downtrend. Pag ganyan ang nangyari. So, ganito ang pwede nating trading setup sa AUD CHF. Mabilis lang ba bro ang withdrawal sa HFM? Depositan ko din yung HFM ko para gold lang. Mabilis lang po kapag GCash ang ginamit nyo. 10 minutes lang. Anong oras? Hindi ko pa po alam kung anong oras siya mag-manifest sa chart. So, abangan na lang natin siguro. So, ito naman ay ano natin to for the whole week. July 1 to July 5. So, ito yung bias natin for the whole week. So, dito maghanap tayo ng sell. Mark ko na yan. Sell sa AUD NCD. Sell din. Imamark ko na to na pula for sell. NCD CAD. Ang hanapin natin dito ay buy. Okay. So, buy tayo dito. Kulay blue. Yan. So, ganito lang ako mag-ayos. So, next natin AUD CAD. Bilisan lang natin kasi madami-dami to. Sa AUD CAD, yan, punta tayong weekly time frame. Oops. Sana ako. Yan, sa weekly time frame, merong weekly chok, change of character. So, yung price, pag mabagal, ibig sabihin, nagre-retrace lang yan sa order block. So, ito, merong order block dito. Nagre-retrace na siya. So, nagkaroon na ng change of character, di ba? Kung mapapansin mo, downtrend siya, di ba? Mako-confirm mo lang na magiging uptrend na yan pag na-break niya tong previous daily high. So, na-break niya. Tapos, nag-retrace lang siya dito sa order block na to. Itong last down candle before the up move. So, ayan. So, nag-retrace na. Nagkaroon ulit ng another daily breakup structure. Pwede mong i-mark ngayon yung daily breakup structure. Ito. Ang nangyari kasi dyan, hindi na nag-continue pataas. So, na-break niya na to. So, ito ay panibagong daily chok. Pag nagkaroon ng daily chok, mark mo uli yung mga daily OB. Ayan, dito. Nag-react yung price dito. So, ito, daily chok, daily boss, uptrend. Ayan. Tapos, nag-consolidate na yung price dito. Ibig sabihin, pwede tayo maghanap ng opportunity dyan. Dito, merong daily breakup structure. Ang tawag naman dito ay swing daily breakup structure. So, lagay natin yan, boss. So, ito, may markup ko na rin yung mga order block. Kung may trading view ka, pwede mong gayahin itong markup ko. Ito yung last down candle before the up move. Meron ditong last down candle before the up move. So, valid dyan ang mga order block.
na pwedeng balikan ng price para continue yung trend pataas. So ito yung bias natin yan. So dito, hanapin natin yung daily high. Daily high. And then daily low. Yan. Ang trend niya kasi ngayon ay ranging. So mahirap maghanap ng trade kapag ranging. Kailangan mo busisi ka sa market structure. So baba tayong 4-hour time frame. So ano nangyari kasi dito? Ito may 4H boss dito. Nag-retrace yung price dito sa order block na to. Kung mapapansin mo, itong last down candle before the up move, naka-break ng structure. Ayan, nag-retrace lang siya dito. Mag-place ka ng buy dyan. Pwede mo makatch tong move na to. Hanggang dito lang. Pero hindi tayo nag-place dito. Dito meron. So 4H choke. 4H boss. So yun pa rin, nagre-range pa rin yung price. Wala pa akong makitang trade dito. Pero ito 4H choke, pwede to. Internal 4H choke, internal market structure. May order block. Pwede rin kunin yan. Tapos, pwede ko itong kunin 4H low. So, ang bias ko dito ay bullish. Kasi meron na ako nakita ang change of character dito. So, internal market structure lang to. Sa loob lang to ng daily high, daily low. So, tawag dyan, internal market structure. So, ito may 4H choke. Plot mo lang yung OB. 4H OB. So, hindi pa bumabalik yung price sa 4H OB. Pwede niya pabalikan yan this coming week. So, ang game plan, kapag yung price bumaba dito, di ba, bumaba na dyan. Baba tayong 15-minute time frame. Antayin natin bumaba yung price sa 4H OB. Ganito lang ginagawa ko madalas. Tapos mag-aantay tayo ng change of character. Ayan dito. Pag nagkaroon ng change of character with impulse move FBG, pare-parehas ng kulay pataas, iti-take natin yan. Tapos 1:3 lang tayo. Ayan, scalp lang natin yan. So ganyan ang game plan pag buy. Pero para maka-take tayo ng opportunity rin dito ng sell. Plot ko tong 1H OB. Meron siyang change of character dito. Valid to kasi meron pa ditong FBG. Ito. Binalikan niya lang yan. Ayan, pwede tayo dito. Meron dito 1H boss. Tapos, ito, pwede natin itong targetin as take profit. Ang tawag dito ay equal lows. So, ayan. Dito kadalasan nagpe-place ng stop loss yung mga ibang traders sa equal lows. So, kung alam niyo yung mga equal lows, equal highs, mga support and resistance ng po yan. So, ayan, pwede tayo mag-TP dyan. Hanap tayo ng sell sa Lunes or Tuesday. So, ito may nakita ako ditong change of character. 15-minute change of character. Order block. Paano maganap ng magandang order block? Hanapin mo lang yung last up candle. Ito, meron ditong last up candle o kulay green. Ilagay mo lang dyan 15-minute OB. Tapos, dapat yung naka-break, puro pare-parehas kulay. Pasok sa trading plan natin. Pare-parehas kulay. Kahit maliliit lang, basta pare-parehas kulay, okay sa akin yan. Wag lang yung maliliit tapos halo-halo yung kulay. Yun, ayoko i-take yun. Kasi low probability yun. So, ito okay sa akin to kasi meron din tong FBG. Ayan, di pa na-fill yung FBG dito. Ano ba yung FBG? Ito yung fair value gap or imbalance. Ito yung walang wick dito sa dulo. Kung titignan mo, wala siyang wick. Ito, wala ring wick. Hindi siya nag-connect. Unlike dito, may wick, so nag-connect siya. So, ibig sabihin, ito lang yung footprint na tinatawag ng mga banks na gumawa sila ng smart money moves na tinatawag nating smart money concept. So, kaya nauso to. So, sa imbalance, pwede tayo mag-place ng sell limit. Tingnan natin muna kung ilan.
Ilang pips, so maliit lang pala to. Cover na natin to hanggang dito siguro. Yan, hanggang dito lang. Hanggang dito lang sa malaking candle na green. Yan. So yan, 13 pips. Tapos, ang maganda kasi niyan, merong liquidity muna na naka-8 equal high bago mag-order block. Yan, high probability setup. Tapos targetin natin to guys. So ayan, magsisell tayo dito sa AUD CAD sa Lunes. So ang dami ng chat. Coach, naka-record. Yes po, recorded po. Pwede nyo ulit ito balikan. Paano malaman kung valid yung chok? Sige, balikan ko po yan. Ay, sige, PM mo lang ako, bigyan pa kitang promo. Good evening po. Kasama yung week sa higher or lower. Sorry sir, Baxter, di ko magets. Yung sa gilid tapos na gold. Bro, hindi pa tapos yung gold. Sikat talaga ang family gap sa trading. Ako po, sikat po talaga yan. So ito, meron na tayong trading setup for Monday or Tuesday. So baka Monday na rin to. So magsisell tayo, mark ko muna to as red. Send ko na rin to mamaya pagkatapos natin mag-zoom. Send ko to siguro sa VIP channel natin na Gold and FX Signals kasi ano lang to, intraday setup. So 1:3, pwede, okay, pasok. So sell, meron na tayong sell sa Lunes. Sell limit. Okay, so sa GBP NCD naman tayo. GBP NCD. Ito, may swing trade din kami dito sa GBP NCD. Kaya lang, hindi niya pa mahit-hit yung take profit ko dito sa taas. Kasi ang bias ko na dito ay bearish. So downtrend. Meron na ako na-identify dito na weekly chok. Yan, i-mark up natin para di tayo malito. Ito yung weekly low, weekly high. So ito yung trading range sa GBP NCD. So yung ginawa ng price, nung na-break niya na tong change of character, nagkaroon tayong change of character dito, na-break niya tong higher low. Nag-retrace na siya papunta dito sa weekly POI or weekly OB natin. Diba kung napapansin nyo, pag meron talagang good choke or perfect choke na tinatawag, babalik at babalik talaga yung price doon sa order block na yun. Ito yung last up candle before the down move na naka-break ng structure, di ba? Pansin nyo ba yun? So babalik at babalik yung price doon, kailangan mo lang maging patience enough para makakuha ng magandang trading setup. So minsan talaga, kadalasan sa forex pairs, bihira lang ako makakita ng setup. Kasi hindi ako nag-scalp sa forex pairs. So ayan, ang bias natin ay bearish. So we expect the price to go deeper. So para magkaroon ng break of structure. Okay, so mag-create ito ng lower high, lower low, lower high, lower low. Kasi meron ng weekly choke. Okay, so ganyan ang bias natin sa weekly time frame. Baba tayo ngayon sa daily time frame. So kapag yung price pumunta na sa weekly OB, antay ka ngayon ng change of character ng daily para ma-confirm mo na continue na yung downtrend niya. Daily choke. Burahin ko na to. Pangit ng kulay. Mark up mo ngayon yung order block. Daily OB, ayan. Last up candle before the down move, naka-break ng structure. Merong FBG, yan, pwedeng balikan yan. Kahit matagal pa yan bumaba, babalik at babalik din yan. Hindi lang natin alam kung kailan. So, ang trade ko dito ay retracement only. Papunta dito sa order block, tapos pwede tayo mag-sell na dito sa area na to. So, swing trade yan, pataas, papunta dito. So, mataas din chance na bumalik yan, pero risky rin kasi kapag counter trend ka kasi pwede pa yan dumiretso pababa kasi against the trend tayo dito eh. So, pwede ka mag-risk dito ng kapag counter trend yung trade, mag-risk ka lang ng 0.5% of your account balance. Kunwari 0.50. Imbis na 1%, 0.50 lang. So, ganun lang ma-advise ko sa inyo. So, dito, meron tayong buy
Buy order. So siguro magantay na lang tayo dito ng sell. Antay ako dito ng 4H chok. Pero kailangan ko muna ma-confirm dito. Yan, mark ko lang. Daily high. Internal lang tawag dito. Internal market structure. Daily high, daily low. Yan, mark natin yan. Daily high. So, daily low. So, ito yung dito lang tayo maghanap ng trade sa range na to. So, daily high, daily low. So, baba tayo ng 4-hour time frame. Dami na nag-chat. Pwede kayo mag-ano sir mag-tag dito, mag-unmute pag may question kayo para sasagot na lang ako sa trading view. Halimbawa, daily high at daily low, kasali ba yung week niya, sir? Kapag kung ang ibig mo sabihin yung mga breakup structure, tapos change of character, hindi ko valid siya sa akin na breakup structure or change of character kapag body close. Okay, dapat body close. Ayoko lang ng week lang. Kunwari ito lang, week. Hindi siya nag-body close. Ibig sabihin, nag-grab lang yan ng liquidity, tapos continue na yung trend, pababa. So, ganun lang ibig sabihin niya for me. Kaya body close gusto ko para mas confirm ko yung market structure niya. Pero kung ibig mong sabihin naman, sir, kung magpa-plot ka ng daily high, include mo yung week. Ayan, ini-include ko yung week dyan. Tsaka daily low, include mo yung week. So, ganyan. Okay? So, next question. Sige, sir. Message mo lang ako, bigyan kita ng promo. Okay, leave lang po sa mga gusto na mag-leave. Naka-record naman po to. Send ko na lang sa GC yung recorded. Sir, pwede din bang 1H mag-plot ng SMC? Pwede po. Para mas mabilis. Kasi yung sa akin, intraday tsaka swing. Okay, tama. Yung karamihan kasi beginner. So, magugulan talaga kayo guys. Kapag ganito na yung discussion. Wait nyo na lang yung gagawin kung siguro gagawa ako ng presentation para sa mga beginners para mas maintindihan nila yung smart money concept. So kasi ngayon charting muna tayo para ready na tayo sa next week. So proceed tayo dito. Hanapin natin. Pwede tayo bumaba ang 4H para hanap tayo ng trade sa 4H. So may nakita kasi ako dito change of character. Ayan, kung mapapansin mo, lower high, lower low, lower high, lower low. Until ma-break niya tong lower high. Ito yung magandang change of character yung sinasabi ko. Solid up. May FBG, pare-parehas kulay yan. Solid na change of character, break of structure yan. Yan yung mga high probability setup. So, ito, minark ko lang dito yung OB. Ito yung last down candle. Ito yun. Ito. Last down candle. 4HOB. Yan. So, nagmark na ako ng 4HOB dyan. Tapos, yung SL ko dito lang sa baba. Sa baba ng week na to. Pwede rin dito mag-intra setup. Bababa ka lang ng 60-hour time frame or 1-hour time frame. So, ito, kung na-trade mo tong uptrend na to, pwede ka dyan maghanap ng setup. Pero, ano kayang pwede i-trade dito? Gusto ko lang kasi maghanap dito ng sell pag umakyat na yung price dito. Kasi risky pa to eh. Para di tayo malito, plot natin yung 4H high. So, ito pala, nag-create lang siya ng equal high. Yan, equal high, plot natin. Pwede yan targetin uli pag bumaba yung price dito. So, hanap tayo dito ng order block. So, ito, yung latest niya na breakup structure. So, 1H. So, pwede mo i-trade to. So, 1H. Gusto nga muna natin to.
Ito, meron nagkaroon dito ng change of character. Yung 1H stroke. Tapos, plot mo lang yung order block. Kaya lang dito kasi sa case na to, na-mitigate na yung order block. Kung mapapansin mo, may week dito na mahaba. Ibig sabihin, binalikan na nila tong order block. So, invalid na siya for me. Hindi na ako kukuha ng trading setup dyan. Kasi wala nang babalikan yung price dyan. Saan pa ba? Sana isang trade na lang yung bago sa gold lot. Okay. Okay, sige. Gusto niyo ba gold na lang? Sige, sa gold na lang tayo para mabilis din, no? Next time na tayo siguro next time ko na lang i-ano to lahat. Sige, pero tapusin ko lang tong GBP NCD. Sa GBP NCD, wala pa ako ditong nakikitang trading setup. So, antayin ko na lang mate yung TP dito. Tapos, wait ako ng 4H chok sa area na to. Yan, ganito yung antayin ko dyan. Hanap tayo ng sell dyan. So, ito, kulayan ko muna ng orange. Unknown pa sa akin yan. Sige po, Sir Alan, gagawa tayo ng presentation for beginners. Pinaka-basic talaga muna. Para lahat po makasabay. Okay, so proceed tayo sa gold. Yan, dito tayo nag-scalp madalas, 3 times a day minimum. So, reviewin natin yung mga previous trades natin. So, balik muna tayo dito. Yan, dito kami nagkaubusan ng pera. Nung ano, kailan ba to? Thursday. Grabe tong trade na to ng Thursday. And kung nasa GC ka, matatawa ka na lang. Para kang nanonood sa sinehan. Lap trip. Ayan, okay. Ano nga ba nangyari sa gold? Sige po, focus tayo sa isang currency muna. Sa gold. Focus tayo sa gold. So sa gold, may na-identify ako ditong 4H choke or change of character. Ayan. So yung price, nag-retrace na dito sa area na to. So possible na yan mag-continue pababa. So ang overall bias natin dyan is bearish. So mas mataas ang probability kapag maghanap tayo ng sell. Pero dahil scalping tayo, hanap tayo buy or sell, okay? So, okay. So baba na tayo ng 1H. So 1H time frame, meron na ako nakitang change of character. Yan, change of character. Nag-grab na yung liquidity dito. Ayan, nag-grab. So, tingin ko, wait lang. So, gusto ko mangyari dito para ma-confirm ko na kukontinue na siya pababa. Gusto ko ma-break niya tong low dito. Yan. Gusto ko ma-break niya. Magkaroon tayo ng change of character dyan sa 1H. Pag yan nangyari, pwede tayo bumaba ng 15-minute time frame. Tapos, place tayo ng sell limit dito sa order block. Yan. Sana ma-break niya muna tong low dito para maka-place tayo sell limit. Ang taas lang kasi ng SL dito. Yan. 57 pips. Yan, ito yung isa nating sell limit. Pwede tayo mag-sell limit pag na-break niya lang itong 1H choke. Okay lang bro, ganun talaga eh. Sorry sa mga bago, hindi nyo muna maintindihan. Okay, gagawa ko ng presentation muna para sa bago. Sige, focus muna tayo sa gold. 200, naglaho daw. Sige po chat nyo na lang ako paano mag-setup mamaya ng deposit. May FBG pa sa 2347.
Ah, okay, dito sa gold. Yun, so hanap lang muna tayo dito siguro ng chok. So magkaroon ng 1H chok. Pero dito, hanapin mo lang yung, kapag naghahanap kasi ako ng scalp, kunwari, gusto nyo lang minutes or hanggang 1 hour na trading setup, 15-minute time frame lang ang titignan nyo. Kunwari, ito, may nakita akong 15M chok. Ayan, 15M chok. Tapos ito, nakamark na yung order block. Last up candle before the down move. Ito rin, may order block dito. Hindi na ako nag-place ng sell dito. Hindi na ako nag-send ng signal kasi TP na kami ng 2 beses dito. Ayoko na baka mamaya may SL. Sayang naman yung 2 TP. So ito, 15-minute order block. Meron ditong breakup structure. Siguro pwede pa tong dahil nasa 1H boss, maganda maghanap dito ng buy sa Lunes. So pwede tayo maghanap ng buy dito guys. So scalp lang tayo buy papunta dito sa taas. Pero mag-aantay ako ng confirmation entry kasi pwede yung bumaba bigla. Tingnan natin kung ano mangyayari. So identify ko muna yung mga 15-minute low. 15-minute low. 15-minute high. Yan. So ito yung trading range natin sa scalp. Itong 15M high, 15M low. So merong boss, breakup structure, yung price nag-retrace sa order block. Mark natin yan as 5-minute order block. Yan. So mark natin lahat ng change of character. Breakup structure. 5-minute high. Breakup structure. Meron dito. So may nakita ako dito. Ito siguro. Pwede natin itong kuning 5-minute high. 5-minute high. Pag ayan, yung price na break nyo ng solid yan, pwede tayong maghanap ng buy dito. Okay, pag may nakita tayong order block or FBG, yan, magbabay tayo dyan. Okay. So, yan pa lang ang bias natin for now sa gold kasi wala pa siyang masyadong market structure. So, question and answer na siguro tayo. Ito. Coach, ask ko lang, bakit di ka nagtitrade ng before 3 p.m.? Kaya hindi po ako nagtitrade before 3 p.m. kasi yung bias ko po ay Asian range. Sige, pakita ko po sa inyo. Tsaka mas malakas po kasi yung volume kapag London session. Ang Asian range, ito yung kapag nag-open yung market ng Asian hour or Asian session. Anong oras ba yun? 5 a.m. So ito, meron akong ginagamit dyan sa TradingView na indicator. Session Londons. Okay? So ito yung Asian high ko. Asian high, pinaplot ko lang yan. Inaantay ko muna kasi matake yung Asian high or Asian low ko. So kung anong mauna dyan, doon ako maghanap ng setup. For example, ito Asian low. Hindi pa na-take ng price. So wala pa bumabang price dyan. Hindi pa na-take liquidity. Maghanap ako ngayon ng trading setup. Kapag na-take tong Asian high, maghanap ako ng sell. Pwede ako maghanap sell. Pero sa case na to, naghanap na ako ng buy kasi meron ako nakita ditong setup. So ayan, ang target mo dyan ay Asian low. Kasi kadalasan, dinadaanan ng price yung Asian high at Asian low. So, bigyan ko kayo example. Saan ba yun? Kunwari, ito. Ito, nakatch namin to. Ito, Asian high, opening ng price nung Tuesday, 5 a.m. So, Asian high yan. Nag-grab ng price. Okay, so dyan ako naganap ng sell. Ang mga bang bias ko dyan, ba't ako nag-sell?
So, so ito, naganap na ako ng sell dyan. Ayan, yun lang rin, discuss ko kanina. Asian high na take. Tapos yung price nasa 5-minute order block. Meron akong nakitang push pataas na candle. Tapos may nakita akong wick na candle na parang pin bar. It's either green or red, pero mas malakas yan kung red. So nag-place na tayo ng sell dyan. Tapos target natin dito. Ito. Asian low. Okay. So kaya 3 PM, dyan kadalasan malakas yung volume sa London session. Hindi kasi ako maka-live session, Sir Boxneer, kapag nag-ano kasi marami akong tab sa Chrome. Nagsasagot ako inquiry, ganyan. So makikita nyo rin yung sa Facebook ko kasi. So pa-alt-tab tayo nun pag naka-live ako. Okay. So para sa mga newbie, gagawa na lang tayo ng another Zoom meeting para puro newbie lang ang nandun. Para ang i-discuss ko doon, yung pang beginners lang talaga. Okay, so ngayon kasi nagma-market outlook lang tayo para may makita tayong trade for next week. Okay, so sino may question, pwede kayong mag-open ng microphone nyo or video para masagot natin. Hello, sir. Hello, sir. Magandang gabi. Regarding po sa entry ng gold, tapos paano ang break even pong ng setup? Ayan. Ayan, yung break even kasi dyan. Wait lang, baba tayo dito. 5 minutes. Paano po ba mag-set ng break even sa MT4, MT5? Halimbawa, sir, meron po kayong 4 na entry, Okay po. tapos doon sa mga signal ninyo, tapos sabi nyo, mag, mag-move na kayo Po. for break even. Paano po ba? Ayun, Anong unahin ko close? kunwari nag-set ka ng 4 entry. Meron tayong TP1, TP2 hanggang 4. Kapag na-hit yung TP1, kunwari ito, TP1, na-hit na. Pwede mong gawin sa MT4 mo, kopyahin mo lang kung ano yung entry price mo, kung saan ka pumasok. Kunwari dito, pumasok ka sa 23.35.23. Lahat dapat ng position mo, nakaset na doon. Okay, yung stop loss mo, yun yung lalagay mo, yung entry price. I-edit mo. Gets? Na-gets mo po, sir? Medyo nalito po ako, boss. Pasensya na. Okay, sige. Kunwari, nag-set ka po ng, kunwari may sell tayo, tapos may 4 na entry ka. Nag-set ka ng TP1, TP2, TP3, TP4. Kapag yung price, yung first entry mo, na-hit na yung TP, magka-close na yun automatic. Tama? Meron ka pang 3 running position na naka-target for TP2, TP3, TP4. So sa 3 position na yon, kung ano yung entry price mo, makikita mo yun sa MT4 mo. Send ko rin, na-send ko na yan sa how-tos natin sa Telegram. Makikita mo doon yung entry price mo mismo sa MT4. Yun yung lalagay mo sa SL mo ngayon. Kapag na-hit lang yung TP1. Pag di naman na-hit pa yung TP1, wala ka lang gagawin dyan. Antay mo lang ma-hit TP1 or ma-SL tayo. So, ganun lang. Okay, boss. Clear. Salamat. Okay po. So, sino pa po may tanong? Coach, good evening. Good evening po. Question ko lang, Coach, kasi doon sa sinend mo kanina na video sa SMC. Ang entry kasi doon, Coach, at saka nakikita ko rin kadalasan sa entry mo sa sa pag-trade is yung FTG, fair value. Then kadalasan din nakikita ko rin sa OB. Ano ba yung kaibahan, Coach? Kasi if sa sa fair value gap, baka hindi niya abutin doon sa OB, baka hindi rin Opo, tama. Oo. Opo. Kaya minsan, mas madalas ako mag-place ng sell limit sa fair value gap. Bakit?
Kasi minsan hindi niya na na-hit yung order block. Minsan nagtatap lang siya sa fair value gap tapos kukontinue na yung price pataas or pababa. Kagaya po neto, bigyan ko kayo ng sample. Ito. Sige, delete muna natin itong mga to para malinaw. Delete. Delete ko lang po. Ayan, para malinaw. Yan. For example, ito po. Meron dito, may nakita tayong big volume pababa. Tama? Tapos na-break niya yung structure. Tayo natin ma-break. Ayan, na-break. Identify mo ngayon yung fair value gap. Ayan. Ito yung space in between ng big candle. Ayan, fair value gap. Lagay natin. Oops. Fair value gap. Ayan. So, ikaw, kunwari, ayaw mo mag-place ng sell limit sa fair value gap. Gusto mo sa order block lagi. Ayan, place tayo ng sell limit. Tapos, dito TP. Ayan, kunwari, nag-place na tayo. Ang ginawa ng price, hindi na siya nag-top dito sa order block. So, meron ding advantage tsaka disadvantage dyan. Kaya kadalasan, yung iba dito nagpe-place ng order sa fair value gap. Kasi kadalasan, dito lang yung binabalikan ng price para i-continue na yung trend pataas or pababa. Okay po ba? Okay, coach. Pero kadalasan din, coach, if ever pag doon sa fair value gap, minsan pag doon itatouch na yung OB, ma-ASL. Kaya pala itataas din yung SL natin pala. Opo, itataas po. Kunwari kasi, pwede mo yung SL kasi dito lang sa taas ng OB. Pero minsan kasi nali-liquidity grab tayo dyan or na ASL hunt pa rin. So, minsan kahit anong ganda talaga ng setup, pag na-SL tayo, SL talaga tayo. Babawi na lang tayo sa mga next trade. Dapat maganda lang yung risk to reward ratio natin. So, may disadvantage saka advantage ang pag-place sa fair value gap. Kapag nag-place ka kasi dito ng sell limit sa fair value gap, mas malaki yung stop loss mo kung sakaling ma-SL tayo. Kagaya nito, nag-place tayo sa fair value gap, 76 pips ang stop loss niyan. Pero kung nag-place lang tayo sa order block, 51 pips lang ang stop loss, pero possible din na hindi na tayo mabalikan ng price. So, yun lang advantage tsaka disadvantage. Okay, coach. Thank you, coach. Thank Okay you. po. So, sino pa po ang may tanong? So, yun, tama rin yung sabi ni Sir. Si Sir Edwin, 50% ng FBG ang pinabalikan. So, tama rin po yun. 50% rin kami kadalasan nagpe-place ng sell limit sa FBG. Yan, kung papansin mo dito, 50%. Na-top niya yung price. So, pwede rin dyan, 50%. Tapos, dito yung SL. Tapos, take profit ka. Kung scalp ka lang, pwedeng 15 pips. Napakabilis lang yan. Or 20 pips, 30 pips. Depende po sa iyo. So sa atin kasi 15 pips, 50 pips, 30 pips, 70 pips, yun lang ang target natin sa scalping natin. So 3 times a day, naghahanap ako ng trading setup, minimum 3 sa gold. So araw-araw po yan, Monday to Friday. So 15-minute tsaka 5-minute time frame po ako naghahanap ng scalp setup. So sino pa pong may question? Bakit SMC setup gawin mo? Bakit hindi masyado sa ibang strat? SMP, kaya po SMC kasi SMC lang po yung natutunan ko na strat. Hindi na ako nag-aral ng ibang strategy. So yung smart money, inaral ko po yan sa mentor ko. Kaya yun na lang yung minaster ko. Mahirap din kasi minsan nag-strategy hopping tayo. Ibig sabihin, kapag nag-try ka ng strategy, tinesting mo sa live account mo, tas na SL ka lang, hanap ka na naman ng bagong strategy na mag-work. Ang maganda pong gawin dyan, i-backtest mo yung isang strategy, perfectin mo, hanapin mo kung ano yung mali, ano yung dapat i-improve, para yun na lang ang gamitin mo sa trading mo. Kasi pwede ma-improve yun eh. Pwede mo pa mataasan yung win rate. Okay, advantage and disadvantage ng SMC. Ang advantage ng SMC for me, hindi ka pag sa forex pairs, hindi ka lagi
magte-trade, mag-aantay ka talaga ng tamang opportunity. Pag na-catch mo yung tamang opportunity, mataas ang win rate mo. Mataas din ang profit mo. Ang disadvantage lang for me, matagal lang yung mga setup. So kung mainipin ka, hindi ka pwede sa SMC. Pero depende kasi kung scalper ka eh. Kapag scalper ka, pwede ka rin makahanap ng trading setup gamit ng SMC. Coach, meron ba tayong bid ng strat para sa gold scalping? Sana magkaroon tayo kung sakaling wala pa. Wala pa po tayong official video pero gagawa rin po ako niyan. Wag po kayo mag-alala. Tama, yun. Tama si Dranil Carna. Maganda ang SMC kasi malalaki ang risk to reward. Tama po yun. Malaki ang risk to reward ng SMC. Fundamental analysis. Sa fundamental kasi hindi po ako masyadong knowledge dyan. More on technical analysis lang po ako. Pero meron sa group natin, may nagpo-fundamental doon si Sir, pangalan ni Sir, Sir Calvin ata, siya ang nag-fundamental analysis. So, pwede kayo mag-ask ng advice doon kay Sir. Kapag news pa. Kasi kapag news, ina-avoid ko siya 1 hour before the news, di ako nagtitrade. After 1 hour ulit tayo magtitrade kapag may red folder na news. Paano coach kapag busy, lagi pong naiwanan sa trade dati? Ano pong tips nyo? Kapag busy kayo, yun, tamang-tama ang smart money concept sa inyo. Kasi yung smart money concept, more on ano lang siya, pending orders, sell limit or buy limit. So, iiwanan mo lang, kunwari may makita kang setup, ipe-place mo lang siya na sell limit na pending orders sa MT4 mo. Tapos, hayaan mo na lang kung mag-materialize yung trading setup mo. Basta nakalagay lang doon yung SL tsaka TP. Kunwari ito, iwanan ko lang ito bukas. Set ko lang yung entry level, stop loss, TP. Yan, 1:3 lang target ko daily, 1:3 risk to reward ratio. Iwanan ko na yan buong araw. So, yan ang isang advantage ng SMC. Kahit suitable siya sa mga busy persons din. Kunwari, meron ka lang 1 hour a day para mag-chart. So, mag-chart ka lang dyan during London session or kung may free time ka. Hanap ka lang ng trading opportunity. Tapos place ka na ng pending orders. Kailan ka kaya coach mag-setup ng bot? Ng bot, hindi ko po pumasikaso yan kasi nakafocus ako sa community ngayon tsaka sa signals. Pero magbobot din tayo for sure. Ayusin ko rin yan, bot. Coach, ang SMC po ba ay applicable din for swing? Yes, applicable po siya for swing. Meron din tayong swing trades. Okay, so ina-apply ko rin doon yung smart money concept sa swing trades. So nag-hold tayo doon ng ilang araw, ilang weeks. Coach, saan ka nag-update ng news? Nag-update din ako sa community natin. Ma'am May. So nag-send din ako doon kung may news ba 1 hour before the news. Stop trading. Nagsasabi ako para maiwasan natin masunog mga accounts. Sir, kailan po kaya yung one group chat lang tapos different channels? Okay, sige. Asikasuhin ko na po yan. Sorry, ang dami nating channels. Asikasuhin ko po yan ngayong gabi rin or bukas. Asikasuhin ko na po yan. Saan po mag-aabang sa signal? Yan, kasi yung mga member namin sa VIP channel, meron lang kami isang Telegram na ako lang nakapag-send ng message. Doon ko lang lahat sinesend ng signal. Sa gold, sa forex, yan, scalp trade. Discord, lahat po ba kayo naka-Discord? Hindi ko kasi alam kung lahat naka-Discord. Baka yung iba puro Telegram. Baka mahirapan kasi kapag Discord eh. Yan, so, okay. So, sino pa po may tanong? Yung realistic na gains for me, 2% per day. Yan, pag na-hit mo na yung 2%, out ka na sa market, bukas ulit. 2% na account balance, yung realistic. Kung mag-overtrade ka kasi, baka maging greedy pa, baka maubos pa yung account.
Ayun, Discord si Ma'am Cha. Siguro magpo-poll din ako kung gusto ng Discord ng mga member. Ayun, sa Telegram na lang daw mag-stick, sabi ni Ma'am May. Ayan, so baka, ayan, good evening sa 51 participants natin ngayong gabi. Salamat sa panonood ng ating Zoom meeting. Kamusta po ang linggo nyo? So, yun na po siguro ngayon, no? Baka may question pa po kayo bago natin tapusin ang Zoom meeting natin. Minsan Saturday, minsan Sunday. So, weekends po, magsasend ako ng link. Recorded lahat para kahit yung iba di maka-attend, pwede pa rin balik-balikan. Sabi ni Ma'am Mitch, TG na lang daw. Yun, TG na lang tayo. May specific broker po ba, Coach? Kasi ako nasa Xness. Kapag mag-follow ka naman ng signal ko, pwede naman kahit anong broker po. Pero kung gusto mo gamitin yung broker ko, message mo lang ako. Isasend ko sa iyo yung IB link ko. So yung mga naggamit ng HFM under my link, thank you so much kasi natutulungan nyo rin po ako through commission ng affiliate. So habang nag-trade kayo, nakakatulong din po sa akin yun. Pag 200 po ang coach, okay po ba ang zero spread? Yes, okay na okay po ang zero spread. Pero may disadvantage lang po ang zero spread. Kung maliit lang ang account size mo, pag nag-scalp ka, baka di mo maramdaman yung profit kasi may commission charge siya. Kaya ang recommended ko is pro account. Maliit lang rin spread, no commission charge, tsaka swap free. Pag 200 po ang fund, ilang 0.1? Pwede pong dalawang 0.01 sa per signal, kung sa signal po ang inaano mo. Coach, maganda rin bang SMC sa other commodities? Yes, maganda po ang SMC sa mga commodities at indices. Meron ako indices dito. Pag-aaralan ko pa yan kasi hindi ako nag-trade pero nakita ko sa mga mentor ko. Maganda siya sa Smart Money. So, pwede ko rin i-trade yan. Pwede natin i-signal yan. Pwede ba yan sa abroad, Coach? Depende po saan ka po ba, Ma'am Reggie. Yung premium account sa HFM, okay na. Okay lang po yung premium account. About sa average, anong gamit niyo po? About sa leverage. Ang gamit ko po sa account ko kasi 1:2,000 sa account ko. Coach, maganda po ba? Pero kung may balance ka lang ng $100, pwede na yung 1:100 na leverage. Coach, maganda po ba premium account? Kung meron ka kasing $100 na trading balance, I recommend mag-open ka na lang ng pro account kaysa sa premium. Kasi mas maganda ang spread ng pro account. Sa premium kasi medyo mataas sa spread niya. So, kung meron ka namang $100, open ka na lang ng pro account. Sa Dubai, hindi ko po alam kung pwede, ma'am eh. Siguro check mo na lang po, ma'am, kung maka-create ka ng account. Okay na okay po mag-prop firm, lalo na kapag gamit mo SMC. Kasi maganda ang risk to reward. Pero be careful lang bago ka bumili ng challenge sa prop firm kasi yung ibang mga big prop firm nagsasara. So try ka munang maliit lang na challenge. Kapag nagka-profit ka, bili ka ng mas malaking challenge. Okay, so pwede na po kayo mag-leave sa mga gusto na mag-leave. So siguro hanggang doon lang tayo for tonight, no? Meron pa bang habol ng question? 2 trades po per signal ang 0.01. So pag nag-send po kayo ng 5 signal, pwede na 0.10. Nagsisend lang po ako ng 1 signal. Pero ngari, 3 p.m. Yan. 1 signal lang. Tapos mamaya ulit siguro after ilang minutes, ilang oras. Hanggang TP1 to TP3, pwede mo targetin TP1 to TP2 kung meron kang $200. Okay, thank you so much po sa inyong lahat mga ka-Mix Trades. Salamat po sa panonood ng live natin. Next week, siguro gagawa muna ako ng presentation muna
para sa mga bagong traders pa lang na nag-aaral ng Forex. So gagawa ko ng pinaka-basic hanggang sa intermediate or advanced para lahat po makasabay sa smart money concept. So $100 na account, 1:100 na leverage, pwede na po. Yun, thank you so much po sa inyong lahat. Sana na-save ko to. Ay, na-record ko. So, sige. Yun na po. Good night. Good night po. Thank you. Bye-bye. Hey, sir, pahingin ng copy recorded. Sige, sige po. Send ko yung recorded sa GC natin. Thank you, bro. Good night. Paano ba ito i-leave? Stop share. Yun. Yan, dami pa lang umattend. Good night po sa inyong lahat.